Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pupulsuhan lamang po natin. Ito pong comment ng isang viewer po ng Autorans tungkol po doon sa vlog ko po na yung expander ay nalubog sa baha. At hindi nga po sinalo ng insurance, dinina yung kanyang claims. At ito namang si Takasa kasi ay gusto niyang papalitan na yung buong makina dahil alam niya kasi may insurance. So, si Rafael Mirano ay nag-comment po. Ang sabi niya, bakit lagi ang vlog mo, laging parang lumalabas na bulok serbisyo ng kasa? Sinasabi po niya sa akin yun. Hindi naman. Marami din po akong mga vlogs na talagang sinasabi ko yung mga kasa. Diyan kayo magpagawa, lalo na kung kayo ay under warranty pa. Ito pong comment po ni Rafael Mirano ay nakatanggap ng 62 replies. Naku, basahin nyo yung mga replies na yan. At matutuwa po kayo at may matututunan din po tayo. Pero bago naman natin pulsuhan yan, babasa muna tayo ng isang pampasaya. Mabuhay ka, Autorans. Huwag mo na pansinin ang mga taong mahina umintindi. Sayang lang ang oras mo sa kanila. At maraming salamat po sa vlog nyo. Napakadami ko nang natutunan. Hindi naman po siguro mahinang umintindi. Baka po talagang hindi lamang niya naiintindihan yung particular po na vlog na ito. Kasi nga po, itong vlog na ito na yung nalubog sa baha, meron kayong dapat talagang intindihin dito. Ito ba ay may sabwatan? Ito ba ay may mga interes? Kung bakit yung may-ari po nung expander na yan ay naiwan sa ere, samantalang siya ay insured, naka-comprehensive insurance, at ang kanyang sasakyan po ay 2 taon pa lamang. Madilim po talaga ng gabing yun. Kung nangyari po ng araw yun, hindi ko naman isusulong yun. Pero not unless, regardless na nangyari, sa mga may sasakyan po, lalo na yung mga bagong sasakyan, na meron po kayong comprehensive insurance, at nag-iisip po kayo na mako-cover yung mga ganitong incidents na disgrasya sa mga bago nyo pong sasakyan, na sinulong nyo, araw man po o gabi, wag nyo na pong gawin. Dahil inaakala niya may insurance no? Opo. Ayun po yung normal na nasa isip na nating may mga bagong sasakyan, na kapag may comprehensive insurance tayo, sinalang natin sa baha, mako-cover yan. So, wag niyo na pong gawin po yun kasi hindi po nila i-cover. Hindi nila sasagutin. Dinala po ngayon ito sa kasa kasi nga ito ay under warranty pa. At siya naman ay naka-comprehensive insurance. So, ang usapan talaga dyan, kapag kaiyan ay may acts of nature, talagang papalitan yan or makiklaim ngayon nung may-ari sa insurance yan dahil nga doon sa kanyang policy. So, dahil sa ito ay may policy na acts of nature, siya ay comprehensive insurance, dinala sa kasa, ang unang-unang iisipin ng kasa, di ba? Ito ay babayaran ng insurance kahit na ano pa yan dahil yun yung kanyang policy. So sinabi nila na ito ay palit makina na. Naku, napakamahal ng makina mga kapatid kasi yung L300 na Euro 4 na pinalitan namin ng makina dito, 4N15 na engine, 4N15, 4N14 na engine, 350,000 po ang bili ng may-ari dun sa brand new na makina. So itong expander, siguro hindi siya lalayo doon. Mas mababa lang ng konti ang presyo nito dahil mas maliit yung makina na to. Kung i-compare mo doon sa Euro 4 na diesel engine ng L300. So ang sinabi ng kasa dito, palit makina. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari? Kasi hindi naman insurance ng kasa. Kasi ganito pagka insurance ng kasa, halimbawa Toyota, insurance niya yon, madali ang usapan dyan no? Kasa to insurance na lang ang usapan dyan. At kung talagang pasado naman, walang na-violate yung may-ari, kasi nga ito ay nagkaroon ng issue dyan, nagkaroon daw ng violations, madali na pong pag-uusapan yan. Bakit ko sinasabing kailangan madali? Bakit kailangan sa lalong madaling panahon ay matapos ang usapan? Babad nga po ng tubig yung loob ng makina ng expander na yun. Nagmistulang aquarium po yung loob ng expander. Ito ngayon ang nangyari dito sa expander. Humaba po ngayon ng halos 1 buwan ang pakikipag-usap ng owner doon sa insurance para maklaim niya ngayon yung kanyang inaasahan na palit makina na babayaran ng insurance diyan sa Mitsubishi, doon sa kasa na yon. So nagtagal yon, inabot ng 1 buwan, nabulok naman yung makina kasi nga puno ng tubig yun. Kaya ayan tingnan nyo po, yan yung makina ng expander, yan yung black. Puro kalawang na po yung loob kaya talagang hindi natin mapihit yung sigunyal. Hindi na makapag-akyat baba yung mga piston. Pero kung hindi yan dinala doon sa kasa,
at yan ay nadala sa mga talyer na may mga old school. No, karamihan. Kasi na-experience na yan ng maraming mga talyer eh. Pag nalubog ka sa baha, anong gagawin mo? Tanggalin mo yung mga spark plug, no? Anuhin mo yan, pasingawin mo yan, pasukahin mo ng tubig yan. At kung sakali man na mayroong baluktot na connecting rod doon, kung iikot naman yung sigunyal, kaya pa rin niyang ibuga yung mga tubig na nandun at madali nang malalaman ng mekaniko na may problema yung makina. Kasi kung hindi talaga i-start pero nagka-crank naman, siguradong may loose compression. Kaso hindi nangyari yun. Dinala ngayon diyan sa kasa itong expander na to at na-stack doon sa loob ng 1 buwan. Sa totoo lang, yung third party na nagasikaso ng mga requirements ko, tinuturo niya ako dun sa Banawe. Tindahan lang. Tindahan lang Para po. bumili ka ng mga pyesa. Mga parts daw. Baka meron daw puro mga available na parts. Ay, alam niyo mga kapatid, bago natin ituloy, ako po ay mayroong experience diyan sa kasa. Yung dati kong Toyota Grandia na 2014, ako po ay binangga diyan sa may EDSA, sa may Kamuning flyover. Binangga ako ng Fortuner sa likod. Aba, talaga namang pumasok yung trunk door po nung Grandia ko. Modelo din yung Fortuner, mas modelo pa doon sa Grandia ko. 2019 model po yung Fortuner na nakabangga sa akin. Nung ako po ay nabangga ay 2019 din. Yung Grandia ko po ay 5 years na, samantalang yung kanyang Fortuner ay bagong-bago pa. Hindi kami nagkaroon ng away-away nung panahon na yun kasi kung alam mo namang may insurance ka at may insurance din yung bumangga sa'yo, hindi nyo naman kailangan pag-awayan yun. Yung Grandia ko, dinala ko sa isang kasa ng Toyota at pagdating doon, in-estimate nila, umabot po ang estimate na 150,000. Yun yung babayaran ng insurance sa sa kasa. So ito namang insurance, mayroong tauhan yan para pababain naman niya yung presyo na kino-quote ng Toyota. Kasi ang magbabayad nga si insurance eh. So napababa ni insurance yon nung taon nila at umabot na lang ng halos 110,000 yata. So naka-discount ng 40,000. Doon pa lang malalaman nyo na medyo malaki talagang magpresyo si Toyota. Kasi naman kapag collision damage talaga, medyo mataas ang singilan dyan. Kahit saang mga shops na mga malalaking shops, mataas ang singilan kapag collision damage. So, napababa ngayon ni insurance yung sisingilin sa kanila, no, ni Toyota. So, go na ngayon yung trabaho. Pumayag na yung insurance ko na ayusin. Pagkatapos po, nung maayos yun, inabot din ng 2 buwan yun. Ito na naman, naalala ko na naman itong trabaho ng Toyota na to, nung kasa na to. Aba, hindi siya nag-per panel na pintura kasi inabot din naman yung side doon sa likod nung Grandia. No, yung side dito. So, pininturahan din nila yon kaso hindi siya nagpintura ng isang buong panel. Kaya kitang-kita ko ngayon yung dugtungan. Kasi yung top coat nun iibabaw doon sa lumang top coat, makikita mo talaga yan, mamumuti yan. Kapag retouch lang or kapag yung remedyo lang ang ginawa ng pintor. So, ganun ang nangyari doon sa Grandia ko. So, kaya ang ginawa ko doon, pinapinturahan ko na lang din yun ng buo, yung kabilang side, kabilaan, yung panel po na yun, para maganda po ang itsura. Pero yung trunk door naman na yun, buo talaga nilang pinalitan. Pati yung mga garnish doon, pati yung taillight ko, napalitan nila lahat yan. Pati doon sa flooring sa likod na medyo pumasok ng todo, nahilan naman. Walang problema doon sa trabaho. Ito na. Nung magbabayaran na, binayaran na sila ng insurance, hindi ko naman makukuha yun doon kasi kailangan ko naman magbayad ng participation. Kasi po, 5 years old na yung Grandia ko, medyo malaki na yung depreciation niya. Hindi katulad ng mga bago, halimbawa, 1 year pa lang insurance mo, talagang wala kang babayarang participation. Pero kapag umabot na yan ng 2 taon, meron ka ng participation, ang alam ko, 4,500. So, depende, habang naluluma din yung sasakyan mo, bumababa din yung presyo niyan. Ngayon, yung ginastos ng insurance, sisingilin din naman sa'yo yung participation mo. Umabot po ako ng halos 21,000 pesos yung participation ko doon. Dahil sa maganda naman ng usapan namin nung nakabangga sa akin, no, siya ngayon ang nagbayad ng participation. So ang lugi ko lang doon, sa loob ng 2 buwan, wala akong sasakyan. Wala akong nagagamit na Grandia. Pero dahil sa meron naman tayong ibang maliliit na sasakyan, no, yun ang nagamit natin. So hindi kailangan na mag-road rage ka kapag ikaw ay binangga, kung kayo naman ay may insurance. Pero mga kapatid, kapag kasi nabangga ka, importante po, kung kayo ay may insurance, importante yung police report, napaka-importante niyan. Kasi diyan din kukunin ni insurance lahat ng detalye kung ikaw ba
ay makakakuha ng claims sa kanila. Kasi halimbawa, ang nagdadrive, iba. Tapos, nakainom pa yung nagdadrive. May mga ganyan, no? Yung mga violations. Tapos, wala pang driver's license yung nagdadrive ng sasakyan mo. Nako, maraming dahilan si insurance para hindi mo ngayon maklaim yung dapat mong i-claims. Ngayon, dito nga po, sa nangyari sa expander, sinasabi nga po ng insurance, alam mo na flooded na yung lugar, inilusong mo pa, kaya ngayon nabaha yung sasakyan, kaya ngayon nasira ang iyong makina, kasalanan mo yan, kaya na-deny ngayon ang iyong claims. Ganun lang kasimple ang ginawa ni insurance dyan. Dahil nga po sa na-deny na yung claims niya, ang sabi ni Tika sa pagpalit ng makina, yun ang naging problema ngayon ni owner. Paano niya ngayon babayaran yung halaga ng makina na yun? Ayaw na ayaw, kontra na kontra sa damdamin niya. Bakit ka mo, mga kapatid? Pwede naman talagang ma-repair yun. Di ba siguro kung talagang babayaran ng insurance yun, sige, palit ng buong makina. Pero kung hindi talaga yung insurance ang magbabayad at itong si owner na, bakit ka papayag sa gusto na palit makina? Alam nyo, mga kapatid, kapag ka ang isang insured na sasakyan ay ipinagawa mo sa kasa, tuwan-tuwa yung mga kasa dyan. Kasi alam nila, ang magbabayad naman, lahat ng mga pyesa, lahat ng mga trabaho na gagawin nila doon ay si insurance. Sila na ngayon ni insurance ang nagtatawaran dyan. So ikaw naman sitting pretty ka, kaya ka nga bumili ng insurance eh. Kung nakausap nyo lang yung may-ari nitong expander, hindi ko na ulit-ulitin yung kanyang pangalan, ayaw na rin niyang sabihin ko pa yan, maawa po talaga kayo. Kasi siya ay OFW, hindi naman siya ganong kayaman. So mahal na mahal niya yung expander niya na yan dahil sa tuwing uuwi siya, yan ang sumasalubong sa kanya. Binata po kasi yung may-ari po niyan. Tapos nagkaganyan pa. So palit makina, hindi na siya pumayag. Kinuha na lamang niya sa kasa yung sasakyan at meron pa siyang binayaran na storage fee. Tingnan niyo yun ha. Hindi na nga siya nabigyan ng rekomendasyon na, sir, itong inyong sasakyan, pag ito ay pinagtagal natin dito na yung makina niya ay punong-puno ng tubig, mabubulok talaga yan. So hindi sila nagbigay ng rekomendasyon na gano'n kasi ano ba ang nasa isip nila? Palitan nga kasi ng makina. Dahil ang unang-unang nasa isip nila doon, ayan ay babayaran ng insurance. Kaso, failure yung nangyari. Isang buwan na nandoon na nagmistulang aquarium, sabi ko nga sa inyo, yung cylinder ng mga black po na yan, no? Wala namang mabubuhay na isda doon. Pero ang nabuhay doon, kalawang. Kung paanong kinakalawang yung mga barko na nalubog dyan sa dagat, ganun ang itsura nung kanyang cylinder wall. No? Yung kanyang pinaka-liner, yung bore na nandoon po sa loob ng block niya. Kaya po, sising-sisi yung may-ari po nung expander na yan. Dahil sabi nga niya, kung alam niya lang na ganun ang mangyayari, na mabubulok lamang doon, no, sana hindi niya na doon dinala. Sabi nga niya, sana dinala na lang niya dito kay Autorans. Kaso medyo malayo kasi. No, nanggaling po sa Cavite, sa General Trias Cavite, yung kanyang sasakyan. Tapos ito no nga sa kasa dito po sa akin. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan yung kasa doon. Kasi nga, ang iniisip nila dito, ito insured. Kasi 2 years old pa lang yung sasakyan. So dahil sa insured siya, sagot talaga ng insurance. So ang nasa isip ni Kasa, kumita rin naman talaga. Biro mo magpalit ka ng makina. Di ba? Magkano ang makina? Kaso ito namang si insurance, ay naku, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay mababangga, napaka-importante ng mga documents, yung mga police report na yan, yung mga detalye na yan, dahil doon ibabase ni insurance kung magagrant ba yung claims mo. Yun nga, hindi na-grant yung claims mo. No, denied ka. So sising-sisi yung may-ari nitong expander na ito. Ngayon, doon sa nag-comment na bakit ang vlog mo laging parang lumalabas na bulok serbisyo ng kasa. Hindi naman po sa ganun. Pero ikaw ngayon ang mag-comment, ikaw ngayon ang tatanungin ko. Dito po sa sitwasyon na ito, wala bang mekaniko doon sa kasa na magbubulong? Sir, mabubulok yan. No, baka mamaya hindi pumayag ang insurance, mabubulok yan. Tatanungin naman nila yung yung may-ari . Ako nga tinanong ko dito kung ano nangyari . Kaya nga alam ko na talagang madi-deny siya . Kasi nga isinuong niya ang sabi niya, 'di ba? Kung merong dahilan, kung merong way para maklaim niya sana yung yung insurance niya, sana nangyari 'yon. Kaya lang matigas ang sabi ni insurance, denied siya. So wala ba doon sa kasa na magsasabi na, sir, pagawa mo na lang sa labas yan kasi sigurado madi-deny ka sa insurance dahil ito inilubog mo sa baha. Wala bang ganun sa kasa? Imposibleng hindi nila alam yan. Kasa sila, ang daming ganyan na mga nangyayari, na mga nalulubog sa baha, na may mga comprehensive insurance, na may mga acts of nature na yan,
ang karamihan dyan nadidinay nga dahil nga isinugod pa rin ng may-ari. Kaya alam yan ng mga tauhan ng kasa. Alam yan ng service advisor. Kaya lang hindi nila na-advise ng tama itong may-ari. So hindi ko sinasabing bulok, no, yung ginagawa nila. Siguro may pagkukulang. Kaya lang kawawa po yung may-ari. Kawawa itong OFW na yan na nga yung baby niya, yung expander na yan. Hindi pa natulungan nung inaasahan niyang tutulong sa kanya, both yung kasa, pati yung insurance. Yung mga naka-comprehensive insurance, yung mga naka-acts of nature, basahin niyo po yung policy niyo. Baka pagkabigay ng policy, hindi niyo man lang tinignan kung ano yung naka-insured sa inyo. Tignan niyo po yan. Ngayon, doon sa sinasabi ko raw na bulok yung ginagawa ng kasa, hindi po totoo yun. Tulad na lamang po nung NV350 na ginawa po namin dito, diniagnose ko, umuugong ang differential, sira ang differential at nakita ko meron pa siyang natitirang 1 buwan doon sa kanyang warranty. Sabi ko sa may-ari, kunin nyo na po dito, ibalik nyo sa kasa kasi warranty pa to. Sayang naman, ang mahal-mahal, 300,000 babayaran nyo. Di ba? Pinabalik ko yan sa kasa. At dito po sa Autorans, kapag ka po under warranty pa ang sasakyan, kahit na ipagpilitan po nung may-ari na ipagawa sa amin yun, hindi namin gagawin hanggat yun ay under warranty. Hindi po talaga ako pumapayag. Sabi ko, ipagawa nyo na lang po sa iba. Kasi nangihinayang din ako. Tulad nitong nangyari sa expander, makina ang pinag-usapan dyan. Kapag ka doon sa makina nyo na under warranty pa, may pinakailaman kami at nagkaroon ng problema, nag-overheat, or nasira talaga, na hindi naman natin kagustuhan yun, na last touch kami, ayan na. Kahit na sabihin mo may waiver pa yan, masisira po tayo dyan. Kawawa po yung mekaniko, kawawa din po ako. Kaya kapag ka under warranty pa at religiously, diyan kayo nagpapa-change oil, sinusunod nyo lahat, yung kontrata nyo diyan sa kasa, gawin nyo lamang po yan hanggang sa matapos po ang inyong warranty. Para safe din po kayo, safe din ang inyong sasakyan, at maklaim nyo talaga kung ano yung para sa inyo. At doon naman po sa nagtatanong kung ano yung insurance company na nag-insured po dito sa expander na to, ang pakiusap po ng may-ari ay wag na lamang pong sabihin. Dahil siya po ay nag-abroad, OFW po siya, baka daw po mamaya ay makaabala sa kanya ito at hindi pa siya makabalik sa kanyang trabaho sa abroad. So yun po ang pakiusap niya, kaya yun po ang susundin natin. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Yung palagi pong nasa first, second, third, fourth na nangunguna sa tuwing ako po ay mag-upload ng video ko, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat po ng nanonood ng aking mga vlogs. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.